Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church. Kayo po ay narito sa unang pagkakataon. Welcome po. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari pong lumapit po sa aming reception table dyan po sa likuran sa may pintuan. Pagkatapos po ng panambahan, kalulugod po namin sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon po ay tayo ay nasa una sa huling dalawang mensahe ng unang Korinto, kung saan po hinihikayat sila ni Pablo na maging mapagbantay, matyaga, magpakita ng pag-ibig sa kapwa at bigyang pansin ang lahat ng tumulong sa kanya at sa kanyang mga kamanggagawa sa kanilang trabaho. Si Pastor Doc Rico po ang mangaral ngayong hapon. Sa mundo po kung saan ang katotohanan ay depende sa pananaw at opinyon, ang karunungan or wisdom ay mahalaga. Naunawaan ng karunungan kung ano ang tunay na katotohanan. Lubhang kailangan natin ng gabay ng karunungan, ngunit ito lamang po ay matatagpuan dito sa lupa, sapagkat ito ay matatagpuan lamang sa Panginoong Diyos. Ang karunungan ng Diyos, wisdom of God, ay ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang paglikha. Ang bawat halaman, mga hayop, at iba-iba ng panahon ay bahagi ng kanyang matalinong plano. Ang karunungan ng Diyos ay namamahala sa buhay ng isang mananampalataya. Siya at ang kanyang karunungan ay namatay upang iligtas ang isang piniling tao para sa kanyang sarili. Naway maging panalangin natin na mabigyan tayo ng kapayapaan at pagmamahal sa mga pagsubok na darating. Sa ganitong paraan, kapag dumating na ang mga ito, maaari tayong tumayong matatag at kampante sa kaalaman na ang karunungan ng Diyos ay hinabi ang bawat pangyayari sa isang tapiserya ng kanyang dakilang plano. God's wisdom has woven every event into the tapestry of His great plan. Imbitahan ko po kayong tumayo sa ating pagsimula ng ating pag-aawitan. The perfect wisdom of our God, revealed in all the universe, all things created by His hand and held together at His command. He knows the mysteries of the seas, the secrets of the stars are His. He guides the planets on their way and turns the earth to another day. The matchless wisdom of His ways that mark the path of righteousness,
His word a lamp unto my feet, His Spirit teaching and guiding me. And know the mystery of the cross, that God should suffer for the lost, so that the fool might shame the wise, and all the glory might go to Christ. Oh, grant me wisdom from above, to pray for peace and cling to love, and teach me humbly to receive the sun and rain of your sovereignty. Each strand of sorrow has a place within this tapestry of grace. So through the trials choose to say your perfect will in your perfect way. Each strand of sorrow has a place within this tapestry of grace. So through the trials I choose to say your perfect will in your perfect way. Ang hindi natitinag at pagiging maaasahan ng mga pangako ng Diyos ay nagpapahiwatig na ang bawat salitang binigkas ng Diyos ay garantisadong magkakatotoo, nag-aalok ng kaaliwan at katiyakan sa mga mananampalataya na nagtitiwala sa kanyang salita. Nangangahulugan ito na anuman ang mangyari, palaging tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa mga naniniwala sa Kanya. Sabi nga po sa Kawikaan 30, talata 5, ang bawat salita ng Diyos ay walang kapintasan. Siya ay isang kalasag sa mga nanganganlong sa Kanya. From the breaking of the dawn to the setting of the sun, I will stand on every promise of your word. Words of power strong to save, that will never pass away. I will stand on every promise of your word. For your covenant is sure, and on this I am secure. I can stand on every promise of your word. When I stumble and I sin, condemnation pressing in, I will stand on every promise of your word. You are faithful to forgive, that in freedom I might live. So I stand on every promise of your word. Guilt to innocence restored, you remember sins no more. So I stand on every promise of your word. When I'm faced with anguish joy,
I will listen for your voice, and I'll stand on every promise of your word. Through this dark and troubled land, you will guide me with your hand, as I stand on every promise of your word. And you promise to complete every work begun in me, so I stand on every promise of your word. Hope that lifts me from despair, love that casts out every fear, as I stand on every promise of your word. Not forsaken, not alone, for the Comforter has come, and I stand on every promise of your word. Grace sufficient, grace for me, grace for all who will believe. We will stand on every promise of your word. Grace sufficient. Grace sufficient, grace for me, grace for all who will believe. We will stand on every promise of your word. We will stand on every promise of your word. Sinasabi po sa Hebreo 12 na umaasa tayo kay Jesus, ang tagapagtatag at tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Siya ang kagalakan na iniligay sa ating harapan. Siya ang gantimpala ng ating kaluluwa. Mahalagang tandaan ito dahil madalas ay hindi natin nakikita kung paano posibleng kumikilos ang Diyos para sa ating ikabubuti. Minsan hindi natin ito nakikita dahil sa kawalan ng pag-asa, sa ating pakikipaglaban sa kasalanan o sa panahon ng sakit at pagdurusa. Sa ibang pagkakataon naman ay hindi natin ito nakikita dahil maayos ang takbo ng mga bagay sa ating buhay na nakalimutan natin na kailangan natin ang pangako ng Diyos. Kailangan nating tandaan na ang pangako ng Diyos ay higit na mapagkakatiwalaan kaysa sa inaakala nating nakikita ng sarili nating mga mata. Awitin po natin, By Faith. By faith we see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. By faith our fathers roamed the earth with the power of His promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand, a place where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We walk by faith and not by sight. By faith the promise so attained,
when the longed-for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith this mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia. Deuteronomio, Kabanata 6, mga talata 4 hanggang 6. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Deuteronomio, Kabanata 6, mga talata 4 hanggang 6. Maaari na pong maupo ang lahat. Salamat, kapatid na Alan. Tayo po'y manalangin. Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin dahil kayo po ay mahabagin sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ang may kapangyarihan sa lahat at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kakaiba po talaga ang patuloy na grasya at pagpapala ang ibinibigay niyo po sa amin. Maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapagsamba. Salamat, Panginoon, sa patuloy na grasya na ibinibigay niyo sa amin. Marahil mayroon sa kapatiran na itong mga nakaraang araw, itong linggo na ito, ay binigyan po ninyo ng kagalingan. At dahil sa inyong awa, ay narito po kami lahat ngayon. Muli, kami ay nagpupuri, kami ay nagpapasalamat. Kami, Panginoon, ay dumudulog ngayon sa hapon na ito. Naway, Panginoon, ang buong tuon po namin, ang buong pansin po namin,
aming idinarasal ay tanging nasa inyo lamang at sa banal na salita po ninyo. Aming idinarasal, Panginoon, kung maaari po ay isantabi po ninyo ang lahat ng aming mga alalahanin. Marahil mayroon sa kapatiran ang nag-aalala patungkol sa kanyang kalusugan. Marahil mayroon din sa kapatiran ang nagagambala at naguguluhan dahil hindi nila malaman kung paano pag-abot-abutin ang kanilang gastusin. At marahil mayroon din sa kapatiran ang nahihirapan, emosyonal at pisikal dahil sa mga nangyayari sa pamilya nila. Kaya't kami, Panginoon, ay dumudulog sa inyo sa hapon na ito. Naway, Panginoon, sa loob ng 1 oras at kalahati na ito, aming hinihiling sana na isantabi po ninyo ang lahat ng ito. Tanggalin po ninyo ang aming mga alalahanin, tanggalin po ninyo ang aming mga kalungkutan. At ang buong isipan at puso namin, Panginoon, ay tanging nasa inyo lamang po. Aming idinarasal na makita namin ang lahat ng mga katotohanan na manggagaling lamang sa inyong banal na kasulatan. At nang sa gayon, ang mga katotohanan na ito ay hindi lang mamutawi sa mga pag-iisip namin, ngunit ito rin ay maisabuhay namin at sa inyong grasya ay tapat na maibahagi namin sa iba. Aking idinarasal, Panginoon, ang kalakasan sa hapon na ito. Bigyan niyo po ako ng linaw ng pag-iisip, talas ng pananalita at grasya sa bawat salita na aking bibigkasin. Naway, Panginoon, na ako po lamang ay maging tapat sa banal na salita mo. Itago po ninyo ako sa likod ng krus. At ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa nalalabing ilang mga talata sa libro ng unang mga taga-Korinto. Sa hapon na ito, ating kukunin ang 1 Corinthians 16 verse 13 up to 18 po. Okay. Bumabasa po ako sa salin ng ang Biblia. Kung anuman ang salin na gamit po ninyo, ay maari po ninyo kung sundan sa mga Biblia po ninyo o dyan po na makikita sa harapan po. Unang mga taga-Korinto, Kabanata 16, talata 13 hanggang 18. Magmatyag kayo. Manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Magpakalaklaki kayo. Magpakatatag kayo. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Mga kapatid, ngayon ay nakikiusap ako sa inyo. Nalalaman ninyo na ang sambahayan ni Estefanas at ang mga unang bunga ng akasya at ang kanilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. Hinihiling ko sa inyo na kayo ay pasakop sa gayong mga tao at sa bawat isa na gumagawang kasama nila. Ako'y natutuwa sa pagdating ni Estefanas, Fortunato at Acaíco sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinunuan nila, sapagkat pinaginhawa nila ang aking espiritu at ang sa inyo. Kaya't magbigay kayo ng pagkilala sa gayong mga tao. Purihin ang salita ng Diyos. Magsiupo na po tayong lahat. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Ng hapon po, ano? So, alam po ninyo, by God's grace, patapos na po tayo sa libro ng unang mga taga-Korinto. Kung hindi ako nagkakamali, next week, tapos na po yung libro ng unang mga taga-Korinto. At alam po ninyo, bago po tayo magpatuloy, siguro tatanungin ko kayo, kamusta na po kayo? Yeah, kamusta na po kayo? Kaya't, kuya, nung nakaraang linggo. Kaya ako kasama ng dasal ko, no? By God's grace, no? I think itong linggo lang na to, pati nung, alam mo, hirap na hirap ako maglakad. Alam mo, may arthritis, no? Hindi gout, arthritis talaga. Hindi ko maintindihan. Nagkasakit yung doktor, di ba? No? Ano pa yan? By God's grace, maalaga, nag-iensayo pa ako. No? Wala eh. Talagang sabi ni Lord, no? Parang
Sa gitna ng gabi, buti na lang, nakita ako nung anak ko, grabe, hindi ako makatayo. Inalalayan niya ako, no, sa paglalakad. And yun naman, inayos naman ni Lord, no. Kasi nga, no, pag umabot ka talaga ng mga edad ng mga 40, although 52 na po ako, no, nararamdaman nyo na talaga yung edad, no. Kaya nga kanina, dami mga pasyente, papakita si ate ng lab report, papakausapin nga. Kaya ako sinasabing kamusta na po kayo, no. Kasi physically, spiritually, at emotionally, grabe ang dinadaanan natin sa mundo na ito. Lalo na kung totoo tayong sinasabi nating Kristiyano. Kakaiba na po talaga. Yung nangyayari sa kapaligiran natin, parang ang hirap maging Kristiyano sa panahon po ngayon. Okay? Kasi na tayo kumbaga, tayo na yung alien talaga. Tayo na yung itsipwera sa mundo na ito. Kung isinasabuhay natin na by God's grace ng tapat, yung mga itinuturo ng salita ng Diyos, no? Alam nyo, tayo na yung kakaiba. At bakit ganyan ang panimula ko po? Alam po ninyo, iniisip na lang natin, buti na lang, yung naalala niyo yung pinreach ni Brother PD, Pastor PD, yung tungkol sa muling pagkabuhay, di ba? Darating ang araw, wala na ang fatty liver mo, wala na ang arthritis ko, wala na lahat yung mga, yung baston natin na yan. Darating ang araw, glorified bodies na po tayo. No, kayong mga bata, aabot din kayo dyan. No? Yung mga bata hindi makarelate. Sinasabi siguro, hindi pinagsasasabi nito. Darating din kayo dyan. No? Kasi alam po niyo, darating ang araw, no, na nasa glorified bodies na tayo. At hindi lang yun. Habang nandito tayo sa mundo na ito, ay hindi magiging madali. Okay? Sinasabi ko na sa inyo, pasubali, spoiler, Christian, hindi magiging madali. No wonder, ganun si Apostol Pablo nagtapos. Nagtapos sa mga huling mga talata na ito. Para sa araw na ito, makikita natin yung huling bahagi. At saka yung closing part ni Apostle Paul, no? Yung sulat niya para sa mga taga-Korinto, kung talagang iisipin natin, no? Parang siyang isang paglalakbay, isang journey, no? Mula chapter 1 hanggang chapter 16. Isang paglalakbay na si Apostol Pablo ay umpisa, he started by addressing yung mga problema ng mga taga-Korinto. Ang dami, di ba? Ang daming problema ng mga taga-Korinto. Okay, not to make excuses po. Hindi ako nagbibigay na excuse sa mga taga-Korinto. Pero alam niyo po, yung city of Corinth wasn't an easy place to be a Christian. Hindi po madaling lugar para maging isang Christian. It was a city, punong-puno siya ng mga distraction. Isa po siyang syudad na punong-puno ng mga temptasyon. Isang syudad siya na puno-puno ng mga challenges. Kaya yung mga taga-Korinto nahihirapan na talagang maging tapat lamang sa pananampalataya nila. Ngayon, si Apostol Pablo, si Apostle Paul, being their spiritual father, di ba? Yun yung kinuha natin ng mga unang chapter. He was their spiritual father. He was not the physical father, pero siya yung spiritual father. Sinulat niya itong mga ito to lovingly correct them. Okay? Itinatama niya sa kanila. Si Apostle Paul talked about, di ba? Pinag-usapan niya yung unity, pinag-usapan niya yung purity, pinag-usapan niya yung paggamit ng tama ng kanilang mga spiritual gifts. At saka, pinaka-importante, pinag-usapan niya kung paano ba dapat ang Panginoong Hesus ang nasa gitna palagi ng lahat. Kaya pagdating natin dito sa chapter 16, makikita natin si Apostol Pablo, sinasara na yung sulat niya. Actually, kung iisipin niyo, if you really look at it, chapter 15, tapos na talaga yung letter. Chapter 16, ito na yung sa sulat na tinatawag natin sa English o sa Tagalog, PS. Ano yung PS? Pahabol sulat. Actually, postscript, di ba? Yung mga bata dyan, alam niyo pa ba yun? Alam niyo ba yung mga bahagi ng mga sulat? PS, postscript na to. Natapos na siya sa chapter 15. Pagdating dito, mga pahabol sulat na lang. Now, imbis na mag-end si Apostle Paul ng simple goodbye, bye-bye, di ba? Hindi ho. Hindi ho. The Apostle Paul gives practical at saka yung mga powerful na paalala kung paano mamuhay dapat ng tapat ang isang Kristiyano.
Di ba? Isipin mo yung dulo, parang ano na parang puro mga happiness at ano. Hindi. Pagdating sa chapter 16, inumpisahan niya ng kakaibang mga tagubilin. At alam po ninyo, itong mga closing words ni Apostle Paul, hindi lang para sa mga Christian sa Corinth. Hindi po. Para din po sa atin ito. Kasi as we look forward to our glorified bodies, nandito pa rin tayo. Okay, huwag kayong magmamadali. Aabot din tayo dyan. Okay, kita mo yung mga senior citizen, nagtatawanan. Aabot din tayo lahat dyan. Okay, and as we travel this journey sa paglalakbay na ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, pag-pray natin mga kapatid, na buksan ng Panginoong Diyos yung mga isipan natin at puso natin kung anong sinasabi niya po dito. Binigyan natin ng pamagat ang ating message, manatiling tapat, magmahal ng lubos. Manatiling tapat, magmahal ng lubos. Hahatiin natin sa 3 bahagi. Yung verse 13 hanggang 14, ang pagpapayo. Yung verse 15 hanggang 16, ang pagkilala. At yung 17 at 18, ang pagpapahalaga. Umpisahan na natin sa unang bahagi, ang pagpapayo. Magmatyag kayo. Manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo. Mula sa talata, nababasa natin from the Apostle Paul, nag-umpisa siya ng pagbibigay ng iba't ibang klase ng mga utos. Yung first command na binigay ni Apostle Paul is kailangan magmatyag kayo. Sa English, be on the alert. Okay. Which was really a command ng spiritual alertness. Okay? Kailangan maging alert. Hindi lang ito hindi na ito sinasabi maging physically alert. Na kailangan gising tayo. Pero kailangan, gising kayo walang matutulog ng hapon na ito. Okay? Kung inaantok ka, isang mata lang ipikit mo. Hindi, wag. Magmatyag. We have to be physically alert. Magmatyag tayo. This was a call for spiritual alertness. At kapag titingnan natin ito sa original na salita, yung alert na ito. Kung meron bang pangalan dito, Gregory. No, wala yata. Dito nang galing yung salita na yon, yung Gregory, Gregore. Yun ang Greek nun. Makikita natin na yung salitang alert, Gregore, ay nagbibigay ng katotohanan na being awake, being watchful. Maging mapagmatyag. Very much like sa isang parang watchman. Sabi nga kanina sa Sunday school na umaga, watchman, parang sundalo, nagiging mapagmatyag sa mga padating na mga kalaban. At sa konteksto ng mga taga-Korinto, this would mean of them being alert and mindful of what? Mindful sa mga false teacher, kasama yung mga false teaching nila. Kailangan sila ay mapagmatsyag sa mga temptation, sa mga temptasyon. Dahil alam natin na ang demonyo ay palaging nandiyan dyan na parang leon. At katulad ng sinabi natin sa ibang mga mensahe natin, they were to be mapagmatsyag or alert, watchful sa mga potensyal na mga dahilan na magkakaroon ng dahilan para magkaroon ng pagkahati-hati sa simbahan. Di ba yun ang problema ng mga taga-Korinto? Nagkaroon sila ng divisions. At dahil sa mga dahilan na ito, katulad ng mga mababasa natin sa ibang mga letters ni Apostle Paul, laging sinasabi ni Apostle Paul na kailangan sila ay mapagmatsyag, alert. Makikita yan sa 1 Thessalonians 5. Makikita rin yan sa mga taga-Efesos chapter 6. Mga kapatid, being alert, maging mapagmatsyag is foundational para sa ating mga Kristiyano para malabanan natin ang diablo o ang demonyo. At alam po ninyo, itong pagiging mapagmatyag, yung alert natin, yung pagiging vigilant, hindi lang ito being alert dun sa mga nangyayari sa labas natin. Pero tayo rin ay magiging mapagmatyag or maging alert dun sa mga nangyayari sa spiritual na kalagayan po natin. At kailangan ito ng mga taga-Korinto noon at kailangan din natin ito ngayon. Bakit kamo? Katulad ng sinabi natin ng mga nakaraang mensahe, the Corinthians were very susceptible to what? They were susceptible to complacency and spiritual immaturity. Complacent sila. This goes with the same with us. Kailangan hindi tayo yung masyadong nare-relax sa pagiging spiritual
kondisyon natin, okay na, relax na ako. Hindi ho. We have to be alert. Kaya nga po, ang tatanungin natin kagad sa sarili natin, gaano tayo kaya mapagmatyag? How alert? How watchful are we? Saan? Sa mga temptasyon. Are we? Sa mga false teaching. Complacent ba tayo sa spiritual state po natin? Masyado na ba tayo relax? And alam po ninyo, pakinggan natin mabuti ito. In order for us to be alert, watchful, or maging mapagmatyag, we have to be also what? Kailangan tayo ay knowledgeable. Anong ibig sabihin natin? Kasi kung hindi natin alam yung pagmamatyaga natin, ano yung pagiging alert natin? Nakuha niyo po yun? If we are not knowledgeable, no? Let's say, we don't know God's Word. Hindi natin alam ang salita ng Diyos. So, paano natin malalaman kung ano yung dapat binabantayan natin? Ang nakalulungkot, maraming mga Kristiyano ngayon, let's say, biglang na-feed ng salita ng Diyos, no? Ng tapat. Christians to, biglang sasabihin ng mga ibang Kristiyano, uy, ganun pala yun? Sinabi pala sa Biblia iyon. Paano ngayon magiging watchful? Paano magiging alert? Kaya nga, mga kapatid, importante na kailangan tayo ay, na-feed palagi ng salita ng Diyos. How? Itong Sunday. Okay. Every Sunday, ito po ang prioridad natin. Iikot natin ang oras natin sa oras na ito. Ano pa? Yung personal na pag-aaral po natin, yung pagbulay-bulay natin araw-araw. Sana mga kapatid, make sure by God's grace, pag-pray natin, that we study God's Word every day. Kahit kapira-kapiraso lang yan. Ano pa? Ang dami po nating Bible study. Okay? Ang dami ho by God's grace. Ano yung Bible study sa Webes? O hindi, ano Bible study na nakaraang Webes? Tagalog Bible Study. Okay, meron tayo. Online yun. Sino nagturo? Si Pastor George, di ba? Kailangan mga kapatid, alam natin yan, kailangan na-feed tayo. Ang problema natin mga Kristiyano, lahat inuna natin, pero yung salita ni Lord, huli palagi para sa atin. Kaya nga't mga kapatid, we have to be knowledgeable para maging alert tayo sa nangyayari sa paligid natin. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa pagsasabing, manindigan kayong matibay sa mananampalataya. Okay, ano yun? Kanina, kailangan mapagmatsyag. Ngayon, kailangan, sinasabi niya sa English, stand firm in the faith. Manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Nang sinabi ito ni Apostle Paul, itong exhortation na ito from the Apostle Paul calls them to be what? Persevering. Persevering. They were to be persevering saan? Kailangan sila ay talagang manindigan sa magandang balita, gospel message. Kailangan sila rin ay maging manindigan at steadfast amidst opposition and persecution. We have to stand firm no matter what. Yun nga yung sinasabi natin Sa panahon na ito, marami palagi ang gustong kung tutuusin ay kalabanin na lang ang katotohanan ng mga Kristiyano. Pag nakita natin yung word na stand firm sa original na lengguwahe, makikita natin like holding on to one's ground. Standing firm. Hindi ka pwede yung basta lalamya lang yung pagtayo natin sa pananampalataya natin. Kailangan firm po talaga yung pagtayo natin. Kaya nga parang ang standing firm also has a meaning of not to waver under pressure. And that is, as the verse says, that kailangan we are to stand firm, unwavering in the faith sa ating pananampalataya. Yung word na pananampalataya, faith, hindi lang sinasabi yan yung personal na faith natin. Hindi po. Pero sinasabi din talaga niyan, it really talks about the gospel and all the truths as revealed in Scripture. Yun ang sinasabing faith dyan. We are to stand firm with all the truths na makikita natin sa salita ng Diyos. And for the Corinthians, para sa mga taga-Korinto, ano ba problema nila? Problema nila ay sa loob mismo ng simbahan ay naglalaban ng ang katuruan ng mundo at ang katuruan ng salita ng Panginoong Diyos at Panginoong Hesukristo. Masyado silang nabibighani sa worldly wisdom. Matatalino po kasi yung mga taga-Korinto. Wisdom po ang kalaban ng Word of God sa kanila.
And the Apostle Paul was really urging them to stand unwavering. Kailangan sila ay manindigan. Unwavering despite dun sa mga cultural at philosophical na mga kinakaharap po nila. Dahil bakit kamo? Doon sa mga taga-Korinto, kasi marami doon mga philosopher. At hindi lang yun, sa loob mismo ng simbahan, maraming mga matatalino. And they were to stand firm and remain firmly anchored only sa katotohanan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay dumadaan dun sa mga pressures ng mundo sa paligid natin, or pati sa mga pagsubok na dinadaanan natin, ano ang pinanghahawakan natin? What are we holding on to? Are we standing firmly on God's word or man's word? Ano ang pinanghahawakan natin? Sobrang critical po ito. Kaya nga't mga kapatid, no? Standing firm is critical in what? As we live the truth of the gospel. Ang nakalulungkot, daming mga Christians, wala silang high view of God's word. Meron silang high view of God, pero pagdating sa word ni God, ang baba ng kanilang pananaw. Kaya't ang nangyayari, may mga Kristiyano na imbis na kumapit lamang sa salita ng Diyos, ay bumibigay. Kumakapit sila sa salita ng tao. Kaya maraming mga Kristiyano sa panahon ngayon, mga spiritually immature. Kaya nga, brethren, brothers and sisters, kailangan patuloy ang pag-feed sa atin ng Word ni God. Okay? Every opportunity, every week, every day, wag natin pong kaliligtaan ito. Kasi ang mangyayari niyan, no? Kung hindi tayo maninindigan sa pananampalataya natin, alam mo, bibigay po tayo. Bibigay po talaga tayo. And in connection with spiritual maturity, ano pa sinabi ni Apostle Paul? Magpakalalaki kayo. Okay. Just to clarify, nung sinabi po ito, hindi pinasabi ni Apostle Paul dito, he was not talking about gender. Okay? Na lalaking gender, hindi po. Okay? Kasi may magsasabi nito, tamo tong si Apostol Pablo, talaga ito, ang lakas ng kiling niya, na mababa ang tingin niya sa kababaihan. Hindi po Hindi ho. Ito po ang paliwanag dyan. Sa original na lengguwahe, yung salita na ito, itong mga salita na ito, yung act like men, magpakalalaki kayo. In the original, pag ginamit ito ng mga Greko, this communicates the truth of what? Courage, katapangan, at saka maturity. Yun ang sinasabi dito pag ginamit yan ng mga Greko. The Apostle Paul was really talking about spiritual courage at saka maturity. Courage and maturity sa pagharap sa mga challenges sa mundo na ito. At kung aalalahanin nyo, yung sinabi sa 1 Corinthians 14, verse 20, wala po yan sa PowerPoint. Ano sinabi ni Apostol Pablo? Nakiusap siya sa mga mananampalataya not to be children in their thinking. Not to be children in their thinking. But in their thinking, they were to be mature. Infants dapat sila when it comes to evil, sa kasamaan. Kailangan isip bata sila pagdating sa kasamaan. But in their thinking, sa pag-iisip nila, kailangan mature po sila. Mga kapatid, courage for us Christians means standing firm for the truth despite ridicule or persecution. At ang mga taga-Korinto who displayed spiritual immaturity, anong sinasabi ni Apostol Pablo dito? Kailangan mag-mature sila sa pananampalataya nila. They were to rise above immaturity. At saka kailangan harapin nila yung mga pagsubok sa kanila, whether in the form of persecution, conflict, o yung mga struggles nila ng na ang salita ng Diyos ang pinaninindigan nila. Kaya nga titingnan natin mga kapatid dito, sige, para sa mga taga-Korinto yung sulat na ito, isipin natin, how courageous or mature are we? How courageous or mature are we? Or, ito ba ang tanong, are we fearful or immature?
Tayo ba ay courageous and mature o fearful and immature? Muli babalik ako sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kailangan binubuhos natin ang pag-iisip natin, nilalagyan natin ang laman ng pag-iisip natin ng salita ng Diyos. Bakit ka mo? Di ba minsan nasa gitna kang gabi, may sakit ka, hindi ka makatulog. Or mayroong kang dinadaraanan na pagsubok, pinansyal. Or mayroong isang matindi kang problema sa pamilya. Na wala kang kasalanan and yet dumadaan ka sa mga pagsubok na yan. Ano ang dapat na ginagawa natin? Ang ginagawa natin ay inaalala natin ang salita ng Diyos. Okay? Inaalala natin. Ito ang sinabi ni Lord dyan. Hindi ko sinasabing pag naalala natin ay maaayos lahat ng problema. Hindi po. Kadalasan pa nga, pagka binalikan natin ang salita ng Diyos, akala mo dadali, minsan mas humihirap pa. Pero dahil sinabi ni Lord, ito ang paninindigan ko, ito ang panghahawakan ko. Okay? And let's see kung anong gagawin ni Lord. Kaya nga't mga kapatid, kamusta po kaya tayo dito? Kamusta po kaya tayo? Are we alert? Are we really standing firm? Naninindigan ba tayo sa pananampalataya natin? Or bumigay na ba tayo? Next, ano sinabi ni Apostol Pablo? Magpakatatag kayo. Be strong. When this was said, this call to strength, hindi nito sinasabi yung self-reliance, yung magiging dependent tayo sa sariling lakas natin. Hindi po. Ang sinasabi nitong be strong o magpakatatag kayo, this calls to be strong with what? Complete dependence on God. Dependence solely on God's power. Mga kapatid, true spiritual strength comes from abiding solely in the Lord Jesus Christ. Yung lakas natin, hindi natin lakas. Lakas yan na nanggagaling sa Panginoong Diyos. And the Apostle Paul, palagi itong sinasabi niya. Pag tiningnan nyo, yung kaya natin sinasabing depending on the Lord, pag tiningnan niyo sa Ephesians 6 verse 10, sasabihin niya, be strong in the Lord and in the strength of His might. Pag tiningnan natin sa 2 Timothy 2 verse 1, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Kaya't yung sinasabing strength dito na sinasabi ni Apostol Pablo enables us to believers to what? Endure trials. Malampasan natin yung mga pagsubok. Itong kalakasan na ito na nanggagaling sa Diyos, yan din ang magbibigay sa atin ng kalakasan para hindi tayo malaglag sa tukso. At itong kalakasan na ito, itong strength na to, is what enables us to carry out our ministry in perseverance. Yun yung sinasabing be strong po dito. Kasi di ba minsan, para sa mga Kristiyano, lalo na doon sa mga nagsiserve, nagtataka ka kung kailan nagsiserve na ako, lalong humira pa ang buhay ko. Okay? Di ba? Ganun yun. Kabaliktaran na itinuturo ng iba. Di ba? Sinabi, pag lumapit ka kay Lord, mas magiging okay ang lahat. Hindi po. The more we faithfully serve the Lord, the more madalas ay tumitindi ang sanctification natin. Kaya nga, para dun sa mga Korinto, yung strength na sinasabi dito, be strong, kailangan ito, importante ito, kasi di ba sabi nga natin, yung kapaligiran nila, yung kultura nila ay hostile sa mga Kristiyano. Kaya nga, for the Corinthians, they needed to strengthen and fortify their faith para ma-overcome nila yung mga struggles at yung mga pagsubok at yung mga opposition sa kanila. Kailangan mag-depend sila. Kailangan mag-depend po tayo solely from God. Kaya't kung iisipin po talaga natin, courage and strength reflects what? Spiritual maturity. Christian growth is marked by what? Boldness in the face of trials and reliance on God's power, not personal might. Makikita natin, ang Kristiyano talagang spiritually mature, persevering, no matter what. Di ba, makakakita ka ng Kristiyano, kahit sobrang tindi na ng problema, anong ginagawa? Umiiyak na, bumibigay na. Pero sinasabi pa rin, I will trust the Lord. Diba? I'm sure marami nang dumadaan dito. Kalusugan, pinansyal,
mga problema, pero makikita mo pa rin, nakikita mo kahit na umiiyak na, joyful pa rin. Yung joy niya, hindi yung joyful na parang baliw, hindi ho. Pero yung joy niya is the true joy that comes from inside, from the Holy Spirit. Kaya nga, yan ang sinasabi po dito. Kaya't matapos sabihin ni Apostol Pablo ang lahat ng iyan, no? Kailangan usisain natin ang sarili natin. Kamusta na po ba talaga tayo? Ang problema kasi, baka mamaya, ang baba ng tingin natin sa salita ng Diyos. Sobrang baba. Sinasabi natin mataas ang tingin natin sa Diyos, pero sobrang baba ang tingin natin sa salita ng Diyos. Huwag tayo gumaya sa mundo. Diba? Lahat na lang inuna natin. Lahat ng klaseng YouTube, lahat ng klaseng Facebook, lahat ng klaseng TikTok, na-memorize mo na lahat ng sayaw. Alam mo kung sino naghiwalay, sino yan? Filmar Alipayo at sino yan? Oh, tawa kayo, alam nyo lahat, no? Di ba? Pero nagkabalikan na yata sila, no? Hindi ko alam, di ba? Pero, di ba, lahat inuna natin. Pero ang salita ng Diyos, palaging nahuhuli. Kaya nga't mga kapatid, kailangan, no, itong sinasabi ni Apostol Pablo rito, as we look forward dun sa resurrected, glorified bodies natin, itong 4 na utos na ito ay talagang pag-pray na dibdibin natin. Hindi nagtapos si Apostol Pablo dyan. Tingnan nyo, verse 14. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Nung pinag-aaralan ko po ito, pinag-iisipan ko talaga, bakit kaya biglang pumasok itong sinasabi dito ni Apostol Pablo? All must be done in love. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. With much prayer, most likely ito ang dahilan. Ano yung posibleng maaaring mangyari doon sa mga taga-Korinto matapos ibigay ang mga utos na ito? Possible concerns after all these commands? Maging legalistic and unloving sila. Maging legalistic and unloving. Alam niyo yun, sobrang dami nilang alam ng salita ng Diyos. Di ba? Okay, ito yung sinabi. And yet, very unloving. Alam niyo, may isang halimbawa yan sa salita ng Diyos. Makikita yan sa libro ng Pahayag. Saan yun? Doon sa unang mga kabanata. Sino yung simbahan na yun? Ang simbahan ng mga taga-Efeso. Yung mga taga-Efeso, they can detect a false teacher from afar. Alam nila kung ang tinuturo, mali. And yet, ano sinabi sa kanila ng Panginoong Hesukristo? They have lost their first love. Sino ba yung first love? Si Jesus Christ. Yun ang first love. And pag nawala yun, kung hindi nila mahal si Lord Jesus, more so hindi mo mamahalin ang ibang mga Kristiyano. Nakuha natin po yun. Ganun ang progression na yun. Kaya sinasabi dito ito ni Apostol Pablo, no wonder. Kasi po pwedeng sobrang talino, sobrang galing natin. Alam natin lahat ng theology. Di ba? Alam namin yan. Sola Scriptura, Solo Christ. Alam natin lahat ng mga theology and yet, hindi nakikita sa mga buhay natin. Which was already the problem ng simbahan ng mga taga-Korinto. Yun ang problema nila. From the verse, we now read a phrase which is all-encompassing. Anong encompassing? Anong sinasabi niya? Nilahat na ni Apostol Pablo. Applicable itong pag-ibig na to, ang pagmamahal na to in every part of our lives. All that we do, which we would cover, anong una? Siyempre, sinasabi nito sa ministry kasi yun ang konteksto sa simbahan. Kailangan loving sila sa lahat ng ginagawa nila sa simbahan. Ano pa? Sa mga relasyon nila, Christian at non-Christian. Ano pang sinasabi? Kung paano nila i-manage yung mga sarili nila. And likewise, this covers even yung mga simple na gawain natin na ginagawa natin pang araw-araw. At alam po ninyo, yung mention ni Apostle Paul sa English, all, dito sa Tagalog, lahat, di ba? Emphasizes that no action is too small or insignificant not to be guided by love. Lahat ng ginagawa natin, gaano kalaki yan o gaano man kaliit yan, should be guided by love. And for the Corinthians, this is for sure included yung concerns nila. Unang-una, yung pagkahati-hati nila, yung pagkawatak-watak nila. Ano pa yung mga problema nila? Kaya hindi sila nakikita natin talagang loving, yung spiritual gifts. Di ba? Pag tinignan natin yung Lord's Supper nila. Pag tinignan natin kung paano ginagawa nila yung worship. Now, whether or not
Their actions was for the purpose of correction or to encourage each other. This was all to be done and motivated by what? Love. Whether correcting or encouraging, it has to be done all driven by love. Love for God and love for others. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. All that you do must be done in love. Notice po ninyo, closely, yung salitang pag-ibig, yung salitang love. Ano sa tingin nyo yung ginamit na salita dyan sa salitang Greko? Uy, wala. Kanina umaga, meron. Anong Greek word kaya ang ginamit for love? Diyan. Agape, o diba? Sabi ko na, ganun din. Agape ang ginamit dyan. Ano yung sinasabi natin dito? Ano ba ang agape? Agape, as we know, is the selfless, sacrificial kind of love. The love of decision. Yung agape, ilalove mo yung isa, not because lovable siya. No. You love that person regardless pa kung sino siya. Yun yung tinanggap natin. Agape kind of love. In God's eyes, hindi tayo lahat lovable. And yet, God agape as God loves us. Ito yung ginamit na salita dito. All that you do must be done in love. Kailangan ng bawat isa, Christians, non-Christians, we agape them in love. That is why when the Apostle Paul commanded this, yung wording dito ni Apostle Paul really emphasizes what? In everything that we do, must be done in love. Anong sinasabi siya? Kailangan consistent tayo. In everything that we do. Sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na bagay. All must be done in love. Brethren, we have to understand that love is not an option for us Christians. Hindi siya option. But love is really a command and is central to our Christian character. Ito ang ating pagkatao. And for the Corinthians, this meant putting aside yung mga agenda nila. I-set aside nila yung mga jealousy nila. I-set aside nila yung mga conflicts nila. And they were to start to prioritize yung well-being ng iba. One commentary said, love transforms actions into acts of worship and edification. Ano po ibig sabihin nun? Kapag tayo ay let's say may kinokorek tayong Christian, it is done with gentleness and humility. All because it is done for love. Anong ibig kong ipaliwanag dito? Alam po ninyo, yung libro ng unang mga taga-Korinto. Okay? Ilang chapters? 16. Yung Corinthians na epistle, ang pinakamahaba na isinulat na lumalabas ni Apostol Pablo. Bakit? May 1 Corinthians, meron pang 2 Corinthians. Pag pinagsama mo yan, alam yun, 29 chapters yan. And the book of 1 and 2 Corinthians is really a book of love. Bakit ka mo? Spiritual father talaga si Apostle Paul sa kanila. Love na love ni Apostle Paul sila, kaya kinokorek niya sila. Kasi isipin natin, ang sama-sama ng mga taga-Korinto, ang dami nilang problema. And yet, itong si Apostol Pablo, sobrang love niya sila. He was really a spiritual father to them. He was lovingly correcting them. Talagang book of love ang 1 and 2 Corinthians. Kasi kung bakit? Kung hindi nila siya love, alam nyo, bahala na lang sila sa buhay nila. Hindi ganon si Apostol Pablo sa kanila. Hay mga kapatid, in everything that we do. Kasi iisipin nyo, di ba? Ito pipick upin sigurado. Baka mamaya may kumuha ng video na. Isa-splice. Sinabi nung pastor, nung GFC, kailangan i-love natin lang lahat. Kahit na mali-mali na ang pinagagawa. Mali ho yun, ha? Loving is also in the form of correcting. Pero gagawin natin yun with all humility. Okay, malinaw mga kapatid. Hindi ibig sabihin, pagka ganito, tolerate, pabayaan mo kasi sabi ng Bible, love. Hindi ho ganon. Si Apostle Paul ang isang patunay dyan. Pag inumpisa mo chapter 1 hanggang chapter 16, tapos yung next 2 weeks from now, new book na tayo, di ba? 2 Corinthians, puro pa rin pag-correct ni Apostol Pablo sa kanila. Bakit kamo? Kasi love ni Apostle Paul sila. In everything that we do, love should be the governing principles.
Kasi sabi ko nga kanina sa English na hindi ko matranslate sa Tagalog. Pagtyagaan nyo lang ako. Strength without love can be harsh. Vigilance or alertness without love may lead to judgmentalism. Alam mo yan yung, kung sabihin natin matatag tayo, matibay tayo, pero walang love, harsh yun, baliwala yun. Kung sabihin nga natin alert tayo, pero walang love, ano magiging? Mapanghusga lang tayo. Kaya nga't mga kapatid, bago tayo pumunta sa ikalawang bahagi, how can we stay spiritually strong and ensure that everything that we do is done or motivated by love? Di ba po pwede kasing sobra sabihin natin, I am spiritually strong. Because alam ko ang word ni God. Alam ko lahat yung theology niyan. Pero, makita mo hindi loving yung Christian na yun. Wow! Kakatakot yun. No, alam mo lahat, may mga ganun, hindi naman marami, hopefully onti lang. Ang tatalino, alam nila ang word ni God. Pero makita mo, napaka-harsh nila, lalo na sa kapwa Kristiyano. Kaya nga, how can you think can we stay spiritually strong? When we look closely dun sa mga ginagawa natin, sa mga iniisip natin, sinasabi natin, ginagawa natin, whether correcting or encouraging or serving, ano ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito? Ano ang dahilan? Why? Is it really driven by genuine love for others? What can we pray? Ano ang maipagdarasal natin upang ang lahat ng ginagawa natin, everything that we do, as the Apostle Paul says, all that we do must be done in love. Ha mga kapatid? Tingnan natin ang ikalawang bahagi, ang pagkilala. Verse 15, mga kapatid, ngayon ay nakikiusap ako sa inyo. Nalalaman ninyo na ang sambahayanan ni Estefanas ang mga unang bunga ng Achaia. At kanilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. From the verse, we see the Apostle Paul now beginning with an appeal. Sa English, I urge you. Mas maganda sa salin ng Tagalog eh. Sa salin ng Tagalog, sinabi, nakikiusap ako sa inyo. Sa salitang Greco, yung original na salitang, yung salitang kiusap, urge, ano talaga siya? Merong sense of earnestness. Maganda yung sa Tagalog nakikiusap. Ramdam mo na galing ito sa puso ni Apostol Pablo. That is why when the Apostle Paul said this, the Apostle Paul wasn't really giving a command. Hindi po. But this was really like yung parang heartfelt plea. Pakiusap niya, which emphasizes kung gaano kahalaga yung sunod na sasabihin niya. And ano pong sinabi niya rito? Sa English, brothers and sisters. Dito sa salin natin, mga kapatid. At alam mo nyo, nung sinabi niya yung mga kapatid, ginagamit niya rito na parang sinasabi niya, di ba pamilya tayo? We are family. Kaya't nakikiusap ako sa inyo. To emphasize yung relasyon nila sa isa't isa. Ano sabi niya, mga kapatid, ngayon ay nakikiusap ako sa inyo. Nalalaman ninyo na ang sambahayan ni Estefanas. Okay, makikita natin bigla itong si Estefanas. Stephanas sa English. From the verse, we see the Apostle Paul saying that the Corinthians were familiar with Estefanas. Estefanas, ang sinasabi niya, sambahayan ni Estefanas. Sa English, household of Stephanas. Okay. Sa English, yung ibang versions nito, naka-parenthesis to. Okay, may parenthesis. Sa salin ng ang Biblia, wala na yung parenthesis. Nakalagay yung parenthesis na yun para talagang i-diin, i-highlight kung gaano ka-importante ang sinasabi ni Apostol Pablo. Bakit kamo importante? Yung sinasabi dito na si Estefanas at ang kanyang sambahayanan, ang iisipin natin, Stephanas and family lamang, di ba? Pero alam po ninyo, hindi lang ganon ang sinasabi niyan. Pag sinabing Estefanas at ang sambahayanan, yes, Stephanas and family, and hindi lang yun. Pati yung mga kasamahan pa ni Estefanas, na maaaring kasama rito yung mga alipin ni Estefanas. This household, sambahayan ni Estefanas is what? Sinabi nga ni Apostol Pablo, ang mga unang bunga ng Achaia. Sila yung model household. Sila yung model na sambahayan sa lugar ng Korinto. At makikita nyo yung, di ba, yung salitang mga unang bunga,
Na-cover na natin yan, di ba? First fruits. Yung word na abunang bunga, first fruits, talks about the truth that they were the first converts sa lugar ng Achaia. Ano ba yung Achaia? Yung Achaia, yun yung rehiyon. Di ba? Kumbaga, region. Tayo ba nasa, anong region tayo? NCR, independent, no? NCR, no? Ang Muntinlupa nasa loob ng NCR. Yung Corinto nasa loob ng Achaia. Pag tinignan niyo yan sa mapa ngayon, yung lugar na yan, Roman province yan sa timog na bahagi ng Greece. Okay? Nandun sa southern part ng Greece, yung Achaia. Sa loob ng Achaia, nandun yung Corinth. And yung Corinth, yung isa sa pinaka-modern, busy na syudad sa loob ng Achaia. At ang sinabi ni Apostol Pablo, ang mga first converts doon, first fruits, itong Estefanas at ang kanyang sambahayanan. At makikita natin, nung sinabi ito ni Apostol Pablo, yung early na commitment nila, yung early na devotion ng mga sambahayan na ito, represented the beginning of God's work dun sa area na yon. Panimulang gawain, which would serve as a model para sa susunod na mga mananampalataya. Ito yung pinreach dati ni Pastor Dennis, hindi ko alam kung sino lang ang nag-preach, kung si Brother Ian o si... Pero pag sinabi mong first fruit, kung let's say, magsasaka kayo, alam ko meron dito magsasaka. Pag sinabi mong first fruit, no, na good yung first fruit, parang sinasabi nun, yung susunod na mga harvest, good din. Naintindihan niyo yun? So si Estefanas, ang first fruit, which is good, parang sinasabi na rin nito na yung susunod pa ay good din. Ganon yung nangyayari sa lugar ng taga-Corinto. Na ipapaliwanag ko po yan mabuti. Ang mga unang bunga ng Achaia at ang kanilang itinalaga, ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. They are the first fruits of Achaia, and they have devoted themselves to ministry for the saints. Si Estefanas, yung sambahayan niya, sila yung model Christian household na kailangan sundan nila. Pag tiningnan ninyo, kanilang itinalaga ang kanilang sarili, yung salitang tinalaga. Sa English, ang word na ginamit, itong si Estefanas at household, ginamit devoted. Sa Tagalog, itinalaga. Bakit ko dinidiin to? Pag tinignan nyo yung salitang tinalaga, devoted, sa Greek, yung salita na yan, taso. Ano yung taso? Pag tinignan, kung may King James Bible kayo dyan, ang ginamit na pag-translate doon sa word na devoted, itinalaga ay ano? Yung word na addicted. Naintindihan po ninyo yun? Itong si Estefanas at ang kanyang sambahayanan na nagsisilbi sa mga kapwa Kristiyano ay ano? As they serve, they are addicted to serve the fellow Christians. Yun. Which tells us that Estefanas' household prioritized serving fellow believers, which demonstrated their sacrificial love and humility, which was really ongoing. Ganun ang sinasabi dito. Itong si household de Estefanas, addicted in serving God and His people. Ang tanong, ganun din ba tayo? Ganun din po ba tayo? Now, we don't really know kung paano nag-serve si Estefanas and yung household niya. Kung paano siya nag-serve sa church. Pwedeng may ministry ng hospitality. Alam niyo, kunwari may mga bisina na tagalabas, doon tumitira sa kanila. Pwede. Pwede rin naman, tumutulong siya financially. Pwede rin. Pwede rin naman, meron siyang gift of mercy. Yung mga kailangan tulungan, naaawa siya, tinutulungan niya. Pwede rin, pag mayroong problema, ini-encourage niya. Now, we don't really know kung paano siya nag-serve. Ang alam natin, si Estefanas at yung sambahayan niya, as they serve, addicted sila to serve God and His people. Kaya nga, nang sinabi ito ni Apostol Pablo, this sets for them and for us the level of dedication as to how we Christians should engage in the body of Christ. That's how we should be in serving the Lord and His people. Kaya nga, let's pray mga kapatid. Let's pray na katulad tayo nitong sinasabi na sambahayan ni Estefanas.
Or ganito ba, let's say, tayo yung nagsaserve, no? By God's grace, nakaka-serve. Kasi pag nagsaserve tayo, magsaserve ako, ito. Ulit. Alam mo yun, parang mechanical na lang. No? Pag nagsaserve tayo, gusto na, sana matapos na para makabalik na ako sa ginagawa ko. Ganun ba tayo? Or talagang, wow, excited na tayo. Hindi pa tayo tapos mag-serve ngayon. Gusto natin mag-serve tayo ulit dahil sobrang addict tayo. Nakuha natin yun, mga kapatid. Ganun ang sinasabi ng salita ng Diyos po dito. Kaya't nang sinabi ito ni Apostol Pablo sa verse 16, hinihiling ko sa inyo na kayo ay pasakop sa gayong mga tao at sa bawat isa na gumagawang kasama nila. Matapos sabihin ni Apostol Pablo ang patungkol kay Stefanas at yung sambahayan niya, with regards who they were and what they did, the Apostle Paul continued by saying, hinihiling ko sa inyo. Makikita natin ngayon si Apostle Paul continuing to appeal, nakikiusap siya sa kanila, which again emphasizes yung responsibilidad ng mga Christian sa Corinth, kung ano ang dapat na gawin nila. Like what we said a while back, yung word na nakikiusap, from the heart. Hindi niya sila basta inuutusan, but heartfelt yung pakiusap niya. Nung sinabi ito ni Apostol Pablo, tila ba sinasabi nila, ito ang gawin ninyo sa pakikitungo nyo sa mga nagsisilbi na katulad na ganito. And hindi lang yun ang sinabi ni Apostol. In-expand pa ni Apostol Pablo, hindi lang kay Estefanas at mga sambahayan niya, pero sinabi niya, hinihiling ko sa inyo na kayo ay pasakop sa gayong mga tao at sa bawat isa na gumagawang kasama nila. Hindi lang yung household ni Stefanas. Sinaklop pa ni Apostol Pablo ang bawat isa na gumagawang kasama nila. Sa English, to everyone who helps in the work and labors. Brethren, when the Apostle Paul said that they were to subject to such as the subject, di ba? Pasakop. Paul was urging and appealing to them to have a submissive attitude in heart. Interesting enough, pinalawak ni Apostol Pablo yung coverage nung kanyang pakiusap. Paul included it those who all participate in ministry. Those who work, those who labor. Yun yung nakalagay sa English. Sinasabi dito ni Apostol Pablo, lahat ng mga nagsisilbi sa simbahan who really puts an effort and dedication in the Lord's work. Just to clarify, nung sinabi ni Apostol Pablo na pasakop, hindi to yung basta parang authoritarianism, yung matinding utos, basta sumunod kayo. Hindi ganun ang sinasabi niya. This was really a spiritual recognition of their leadership. Itong si Estefanas at katulad ng mga katulad niya, ang sinasabi dito, yung submission here is an acknowledgement of their faithfulness. It was really an appeal to what? Respect them. Kailangan ay bigyan nilang galang sila. They were to respect them. It was a way to honor their service that would lead to the unity of the church. At alam po ninyo, dun sa mga taga-Korinto, ano yung struggle nila? Di ba ang struggle nila? Pride. Struggle nila? Division. Sobrang importante ng pakiusap dito ni Apostol Pablo para magkaroon ng respect sa isa't isa. Last week, sino nag-preach last week? Si Brother Ian, di ba? Ano yung sinabi ni Apostol Pablo nung isang bahagi ng sulat niya? Pag dumating si Corinto, sa English nakalagay, they were to put Timothy at ease. Kailangan i-welcome nila si Timoteo. Kasi most likely, may karakteristik itong mga taga-Corinth na Christian na medyo may dating. Medyo may dating. Kasi nga matatalino sila. Si Timothy, bata. Kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo, dahil ganon yung character ng mga taga-Corinth na ito, ay sinasabihan niya sila. Yung mga nagsisilbi na katulad ni Estefanas at yung household, at lahat ng mga nagsisilbi sa simbahan, they were to what? Be submissive. They were to be respectful of those who serve and labor in the church. And you know what? Nung sinabi ito ni Apostol Pablo, Paul was highlighting na yung ministry,
Talaga kailangan magtulong-tulong po tayong lahat. Whether yung mga visible sins o yung mga hindi natin nakikita na gawain, sa simbahan na ito ay sobrang importante po. Sobrang importante. Kasi, di ba, isipin nyo na lang ito mga kapatid, bago tayo pumunta sa huling bahagi. Bago tayo mag-church, nagugulat ba kayo na maayos na kagad yung simbahan? Hindi ba tayo nagtataka na kanina umaga, sigurado nagulo na yan. No, sigurado may mga dumi-dumi na dyan. O sigurado, di ba tayo nagtataka? Akala ba natin yung mga upuan mag-isa naglalakad? Yeah? Hindi. Do we even think and thank and pray for those who, do all these things? Yeah. Hindi ba tayo nag-iisip na, paano? Ba't para maayos lagi yung Lord's Supper? Para maayos palagi lahat ng Bible studies. O lalo na pag Zoom, no? Kaya nag-Zoom kaya isipin nyo, basta pag on mo, alam mo, maraming nangyayari sa likod nun. Marami ho. Lahat. O kunwari, Kids of Grace, sa sobrang babait ng mga bata na sa Sunday school, no? Do we even think of praying para sa mga teacher or para dun sa mga nagsuserve? Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, no, ito yung do everything in love. Yes, we are to stand firm, we are to be alert, we are to be strong, we are to act like men, pero everything that we do must be done in love. Kaya nga, how do you think can we show our support and respect for those who faithfully serve in the church? How? Paano po kaya? Now, ngayon, if we are already naman on the side na nagsuserve, kung tayo yung nagsuserve, how do you think can we be like Stephanas and his household? To be an example in ministry. How can we be an example? Ngayon, kung hindi pa tayo nagsuserve sa church, and yet sinasabi natin Christian tayo, sabi natin, member pa nga ako ng GFC eh. What can we pray? What can we pray that we will really prioritize to serve others? Sa oras natin, sa resources natin, sa energy natin. How do you think can we serve? Kasi mga kapatid, sobrang importante ng sinasabi dito ng salita ng Diyos. Kaya kailangan pag-pray natin. Kung nagsiserve tayo, sana pag-pray natin yung hearts natin. Kung paano ginamit yung salitang addicted, dito tayo addict. Alam ko, medyo matindi yung salita. Pero yun ang salita ng Greco na pag tin-translate sa English. Mas ginagamit yung salitang addicted. Ikatlong bahagi ang pagpapahalaga. Ako'y natutuwa sa pagdating nila Stephanas, Fortunato at Acaíco, sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinunuan nila. From the verse we now read from the Apostle Paul expressing yung deep gratitude at joy niya sa pagdating nitong tatlo na ito. For sure, because dito sa mga sinabi na to, talagang pagdating ng tatlo na ito ay nagdala ng comfort and encouragement kay Apostle Paul. And for sure, itong mga dumating na ito, hindi lang sila basta ordinaryong mensahero. Katulad ng sinabi natin kanina, sigurado itong Stephanas and yung mga kasamahan niya, may iba pang gawain sa simbahan ng mga taga-Korinto. At makikita natin sa talata na ito, na itong ginawa nila, truly show their commitment at maturity sa katawan ng Panginoong Hesukristo. At masasabi nating mature talaga sila dahil sinasabi ng talata, sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinunuan nila. From the verse we can see, the Apostle Paul, hindi niya kinutya yung mga taga-Korinto na Christians. No, he didn't criticize them. He did not. Instead, he acknowledged na itong tatlo na ito stepped in to fulfill a need the entire church couldn't meet, na hindi mafulfill ng church. Yung word na sa English, lack, sa Tagalog, kakulangan, kung ano man yung kakulangan na pinunuan nila, most likely yung kakulangan ng mga taga-Korinto na pinunuan ng tatlo ay yung physical presence ng tatlo. Kasi siyempre hindi naman pwede pumunta yung buong taga-Korinto kay Apostol Pablo. No, yung tatlo na ito represented the church at Corinth.
Kailangan natin intindihin yung pagbiyahe nila doon ay hindi katulad ng pagbiyahe natin ngayon. If you would do a travel like this, itong tatlo na ito, ngayon pwede ka nga lang, kung gusto mo pumunta Ilocos, may pupunta ka, sakay ka ng bus, kung may sasakyan ka, mayroon kang sasakyan, pwede ka umarkila. Nung panahon na yon hindi. Kailangan talagang planuhin, kailangan ayusin. At pag bumabiyahe sila, maraming kalaban sa biyahe nila. Kaya't ganun ang sinasabi nito. Itong tatlo na ito talaga ay ibinigay ang buhay nila sa pagpunta kay Apostol Pablo. No wonder, itong tatlo na ito, parang silang representation ng church at Corinth na nagdala kay Apostol Pablo ng ng joy. Most likely, nagdala rin sila ng physical, material help kay Paul. Okay? But wala tayong makikitang eksaktong ganun. Pwedeng galing mismo sa tatlo yung tulong na yon, galing din sa mga taga-Korinto. Pero anong makikita natin? This highlights how individuals who really step up to serve, to represent the whole church, can really make something significant na impact dun sa ibang mga Kristiyano. Itong joy in fellowship na nangyari na ito, nag-bring kay Apostle Paul ng nagbigay sa kanya ng rejuvenation. Kumbaga, nabuhay ulit yung kalooban niya. Kasi bakit kamo? Nung makita niya yung tatlo na ito, lumalabas, wow, hindi pa lahat huli para sa mga taga-Korinto. Hindi pa huli ang lahat. Kasi bakit? Yung tatlong representation na yon, nakita niya, wow, lalo na sa Estefanas. Sapagkat pinaginhawa nila ang aking espiritu at ang sa inyo, kaya't magbigay kayo ng pagkilala sa gayong mga tao. Paul praised them for their physical presence. Na-refresh yung spirit niya. Refresh. When you say refresh, talagang wow, nabuhayan siya ng loob. Itong tatlo na to, breath of fresh air. Hindi lahat problem ang nakikita sa church at Corinth. May hope pa sa Corinth. Katulad, ano yung hope na sinasabi natin? Di ba first fruits si Estefanas? Si Estefanas yung first fruits, ano yung susunod na harvest? Good harvest din. So nung makita niya si Estefanas, kahit ang daming problema ng mga taga-Korinto, nakita niya, first fruit, marami pang good harvest dito sa church na ito. No wonder talagang na-rejuvenate si Apostle Paul nung makita niya ang tatlo na ito. Kaya nga't mga kapatid, nung sinabi ito ni Apostol Pablo, ano ang iniutos niya sa kanila? Kaya't magbigay kayo ng pagkilala sa gayong mga tao. Brethren, we read from the Apostle Paul saying, magbigay kayo ng pagkilala sa gayong mga tao. The Corinthians were to honor and recognize Stephanas, si Fortunatus, at si Achaicus. At lahat ng mga katulad nila. Acknowledge, pag sinabi mong acknowledge, hindi lang basta recognition. This really speaks about what? Appreciation, respect, and more importantly, imitation. Nung sinabi ito ni Apostol Pablo, kailangan gayahin nila sila. Although yung tatlo, hindi naghahanap ng recognition. Kahit hindi sila ganon, kailangan yung mga taga-Korinto na Christians ay recognize, appreciate, and respect these three. Kakaiba talaga itong sinasabi dito ni Apostol Pablo. Lalo na yung sambahayan ni Estefanas. Bakit kamo? Ano yung kay Estefanas? Di ba siya yung head of the family? And yet, yung buong sambahayan niya, ganun. Anong sinasabi nito? Okay, commercial. Padating na yung susunod ng MOW na man up to sa darating na Sabado. Mga kalalakihan, para sa kalalakihan ito ng GFC members, okay? I pray na makapunta po tayo. Bakit? Anong ituturo doon? Ituturo doon how to prepare your Bible study. Para hindi ka na mag-google at kukopya kung saan-saan. Okay? Yun. Bakit? Sana ganun tayo katulad nitong si Estefanas. Most likely, magandang halimbawa itong si Estefanas. Good salt and light. O kaya doon magpa-register kayo sa likod.
Kasi last week, iilan pa lang. Pero kanina marami na, no? Kailangan lang namin ilagay kasi nga, kailangan maplano. Mga kapatid, we are to really pray and thank every servant in the church. Kailangan natin talaga ipag-pray. Okay? Ulit, hindi mag-isang naglalakad yung mga upuan na yan. O yung mga dumi na nalalaglag natin, pupunta mag-isa sa basurahan. Hindi ho. Hindi ho. Okay? Marami nagsaserve dito sa church na to. Please pray for them. Please, we show our appreciation of them. Okay? And kung hindi ka pa nagsaserve, pag-pray mo. Now, since the Holy Spirit through the Apostle Paul encouraged that we do everything in love, how do you think can we encourage and love or show our love to them in ways na we can pray for them, we could just show up, uy, salamat kapatid ah. What can we pray na maging sensitive tayo sa mga gawain na ganito? Kaya nga kasi patapos na tayo. Next week tapos na yung libro ng 1 Corinthians. May i-announce si Pastor Pedro next week. Dahil alam niyo naman, ang March, anniversary month ng GFC. Ay, may pinaghahandaan po tayo. Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto upang magnilay-nilay at magbulay-bulay sa lahat ng natutunan po natin. Naway magkaisa tayo sa pag-ibig na sinasalamin ng pag-ibig ni Kristo sa isa't isa at naglilingkod bilang isang nagkakaisang saksi sa mundo. Naghahangad na malaman ang kalooban ng Diyos ng sama-sama at pinapakita ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Tayo po ay tumayo para sa ating pagtatapos. Tagalog naman po kakantayin natin. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagturo sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakob sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At
Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Ilang maapaalala lamang po. Itong darating na Webes, meron po tayo nung PDF 242. Ginagawa po ito sa GFC Center. Mag-uumpisa po siya 7 ng gabi. Okay? Na kinakover po natin is yung Biblical Covenants. Itong darating na Sabado naman sa Men of the Word. Men of the Word ay tinatawag ang lahat ng mga kalalakihan to man up. Okay? Man up to. Dito po ito gagawin itong Sabado, February 22. Exclusive po sa kalalakihan ng GFC. Gagawin dito sa GFC Center from 8 o'clock to 12 o'clock ng tanghali. Kailangan mag-register po kayo doon sa likod. Lagay po ninyo yung pangalan po ninyo at fill upan po ninyo yon. Lunch will be served. Sabi ni Ernie, no registration, no lunch. Joke. Si Ernie yan, ha? Okay. Itong darating na linggo, after the Tagalog service, Members Assembly. Okay, lahat ng miyembro ng GFC, meron po tayong Members Assembly, right hand of fellowship. February 20, 3:30 ng hapon po, after ng Tagalog worship. Ini-invite po ang lahat ng GFC member na dumalo. Pag-pray po ninyo na yung schedule ninyo kasi marami po tayong i-announce. Okay, last. Church Camp Registration. Gaganapin ito doon sa parehong lugar, August 21 hanggang 23, Rizal Recreation Center. Kailangan, kung interesado po kayo, magpatala lang po kayo doon sa likod. Register po kayo para maayos lahat ng mga lugar na kung saan po magsistay po tayo. August 21 to 23. Registration fees, nakalagay po dito sa harapan. Kung hindi nyo mabasa, katulad ko, tanongin nyo na lang sila Ernie sa likod pa. Okay? Panginoon, aming pinupuri na ang inyong pangalan dahil tunay kayo po ay tapat. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapagtipon. Kaya mga kapatid, kung minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat.